Kamusta po mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan, mga katambay. Komento ni Kamanong. Ito po mga katambay, meron po tayong kukomentuhan po mga katambay. Ito po yung grupo ng ating mga kababayan, mga katambay. Yung mga tinatawag na mga bingi, pipe, mga katambay. Sa kabila po ng kanilang kapintasan, nagigipit pa rin po mga katambay ng gobyerno natin di umano. Kasi meron pong ahensya na sinasabi po ng ating mga kababayan na pipe at bingi na meron daw pong korupsyon din na nangyayari di umano dito sa ahensya po na hinahawakan po ng sinasabing Komisyon sa Wikang Pilipino, ang KWF. At ang mga nagrereklamo po nating mga kabayan, ito po yung Filipino Sign Language ng PSL, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang balita po dito po sa kapartner mo sa balita, mga katambay. Pakinggan po natin ang ating mga kabayan at nagrarally po sila, mga katambay. At pakinggan po natin ang kanilang hinaing sa gobyerno at komentuhan po natin, mga katambay. Halos 100 individual ng grupo mula sa wika ng mga binging Pilipino na Filipino Sign Language ang nagprotesta sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila araw ng Biyernes upang ipanawagan sa kasalukuyang administrasyon ang hustisya dahil sa ginawang pagpapatalsik sa kanilang hanay bilang empleyado ng isang ahensya ng gobyerno nang walang sinasabing dahilan. Narito ang balita ni Charlie. Sa kauna-unang pagkakataon ay nagkaisa ang mga miyembro ng Deaf Community Organization, leaders at mga kawani ng mga miyembro ng wika ng mga binging Pilipino na Filipino Sign Language araw ng Biyernes. Basta na lang tinanggal ang mga binging empleyado ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ng walang due process at walang legal na basihan. Naniniwala ang grupo na ang pagpapatalsik na ito ay bunsod ng paghihiganti ng mga opisyal ng KWF sa isinampang kaso ng mga binging empleyado dahil sa di pagpapasahod sa kanila ng tama at nakuha lamang nila ang sahod nang dalhin nila ito sa korte. Kami po ay nagmamarsya, nagrarally. Galit po kami sa may limang kadahilanan. Una, yung 1.8 million po na nawawalang pera ng komisyon ng unit sa FSL unit. Ikalawa po, hindi po nila maipaliwanag kung saan napunta ang budget na ito. Ang Batas Republika 11106 o Filipino Sign Language Act ay nilikha para kilalanin na pambansang wikang senyas na itataguyod para sa mga binging Pilipino ng bansa. Sinabi din ni Agbay na ang pondo o budget para sa RA 11106 o Filipino Sign Language Act ay dapat gamitin sa unit at sa mga proyekto na meron ito at para sa mga kapakanan ng mga bingi. Dagdag din ni Agbay na hindi maipaliwanag ng KWF kung bakit nawala ang pondo at anong nangyari dahil maging ang mga service ng interpreter hindi na rin binabayaran ng ahensya. Nakakalungkot nga po kasi di po ba sa batas po namin, ang KWF po, ang Komisyon sa Wikang Filipino, sila ang lead agency para ma-implement ang IRR ng FSL law. Pero nangyayari po ito ngayon na sila mismo ang kumukontra sa batas. 7 empleyado ng KWF ang tinanggal ng mga bagong commissioner na itinalaga ng Marcos administration. Hindi binigyan ng pagkakataong magpaliwanag at hindi man lang sinuri ang accomplishments ng mga tinanggal na empleyado. Dahil dito, nananawagan ng grupo sa kasalukuyang administrasyon dahil ang aksyong ginawa ng KWF ay malinaw umanong pagyuyurak sa karapatan ng mga binging Pilipino. Nandito po kami, pinagtatanggol po namin ang aming batas, ang Filipino Sign Language Law, ang aming karapatan, ang aming human rights, amin pong ini-exercise, ginagawa ngayon. Kung ikukumpara lang po namin, kung ginagawa po ito ngayon ng mga ilang commissioner sa KWF na yurakan ng aming lingwahe, dapat po, dapat i-recognize ang aming wika, na ito ay sa aming sunod sa batas na RA 11106.
Kaugnay nito, naglabas ng opisyal na pahayag ang Komisyon ng Wikang Filipino. Ayon sa KWF, ang desisyon nilang hindi i-renew ang ilang kawani ng Filipino Sign Language ay hindi diskriminasyon dahil nire-respeto daw nila ang karapatan ng mga binging Pilipino. Handa rin daw silang tugunan ang mga akusasyon sa legal na paraan dahil batid nilang idinulog na sa korte ng mga tinanggal na kawani ng FSL ang kanilang pag-iit para sa kanilang contract renewal. Samantala, ang Philippine Federation of the Deaf ay mayroong aktibong 73 organization sa Pilipinas. Para sa Diyos at sa Nakakalungkot po, no, mga tambay? Nakakalungkot. Pati ba naman ang mga kababayan natin may kapansanan? Nagigipit pa. At nakukurap pa po ang kakarampot po na kanilang sahod at kinikita dito po sa komisyon. Ito po yung komisyon na tinatag po ng gobyerno ito para protection po sa mga may kapansanan po nating kababayan. Mga Pilipino po ito, mga tambay, at ito po'y tao. Katulad po natin, mga tambay. Pero ang mga normal na tao na tinalaga ng ating Pangulo dito sa komisyon na ito ay talagang sila pa mismo ang nanggigipit sa mga kababayan nating may kapansanan, na alam naman natin ang ating mga kababayan katulad po nila ay kailangan po ng kalinga ng gobyerno dahil napakahirap po para din sa kanila. Kung walang tulong ang gobyerno at programa, napakahirap po sa isang Pilipino na lalo po itaguyod po ang kanilang pamumuhay, mga katambay. Lalo po sa ating bansa, napakahirap po. May discrimination pa rin ang ating bansa sa mga katulad po nila, yung mga pipe bingi, lalo po sa paghahanap po ng trabaho, na di-discriminate po sila, di umano, mga katambay. Napakahirap po sa kanila yon dahil kailangan pa po ng interpreter kung sila'y magtatrabaho dahil sign language lang po ang kaya nilang isalita o ipaintindi sa ating mga normal na tao na hindi tayo bingi at pipe, di po ba? Kaya tapos meron pong itinatag ang ating gobyerno na napakatagal na hindi nagkakaproblema. Dahil kay dating Pangulong Duterte, hindi po nagkaproblema ang ahensyang ito. Yung sinasabing Komisyon sa Wikang Pilipino, itong KWF, mga katambay. At meron din pong korupsyon, anomalya, mga katambay, itong ahensya na ito, na talagang numatoklasan po ng sinasabing itong mga kababayan natin na tinanggal sa trabaho na mahigit 100, 100 empleyado na may kapansanan po ng mga kababayan natin, mga bingi at pipe. Saan po ito kukuha ng ikabubuhay nila, mga tambay? Sa tanong lang ni Kamanong. Hindi po naaawa ang ating mga, ang ating mga lingkod bayan na sinasabi, na tinatalaga po na appointee ng ating pamahalaan. Puro appointee po ito. Itong nasa komisyon. At 1 milyon mahigit po ang dinadaing at dinudulog na korupsyon, di umano, nitong itong samahan na ito, itong komisyon ng KWF, mga katambay. Yung komisyon sa Wikang Pilipino. Tapos, gigipitin mo pa, pati sweldo, mga katambay, yung sweldo mismo. Kaya lang nila naibigay ng tama yung sweldo ng ating mga kababayan, bingi at pipe, nung idulog na nila sa korte, mga katambay. Kaya lang natanggap nitong ating mga kababayan. Kung hindi, mahabang panahon pa pala ito magdudusa sa kakarampot na kita, talagang gigipitin pa at babawasan pa, mga katambay. Nakakalungkot po ang ating gobyerno. Kahit po pala sa ahensya ng mga bingi at pipe, may korupsyon din po pala, mga katambay. Nakakalungkot. At nakakaawa po ang ating mga kababayan na ganito po, na may special po silang na dala-dala sa ating lipunan ang pagiging sinasabing bingi, pipe, itong samahan po ng Filipino Sign Language, Imbis na pa dagdagan mo pa ang budget nitong ating mga kababayan dahil nga napakahirap para sa kanila, di po ba? Na magkaroon ng regular na trabaho. Kaya nga po itinatag po yan, yung komisyon na yan, para mismong dyan na sila kukuha ng resources, ang source of income nila, di po ba? Gobyerno na ang tutugon dapat. Hindi po inilagay po ang ito pong komisyon ng Wikang Pilipino sa Wikang Pilipino para po
pahirapan ang ating mga kababayang may kapansanan at i-corrupt ang pondo. At kasi po, di po ba, ang pondo po nanggagaling sa taxpayer, mga Pilipino po, ang mga nagbibigay po ng budget dito po, pondo ng ating mga sinasabi nating Pilipino, itong grupo ng Filipino Sign Language, itong komisyon na mga kababayan natin pipi at bingi. Tapos meron tayong mga normal na tao na tinalaga, inappoint ng Pangulong Marcos. Halos 2 taon pa lang, nag-uumpisa na ang korupsyon, di umano, rito sa ahensyang ito. Ano po masasabi niyo mga katambay sa ganitong nangyayari sa ating bansa? Sunod-sunod po ang, nagiging problema at natutuklasan at nabubunyag na problema ng ating bansa. Napakalalaki, di po ba? Nung nakarang araw lang po, nanggagalaitin si dating Secretary Attorney Harry Roque na talagang natuklasan niya ng kanyang bubuit ang paglipat po ng pondo sa pamahalaan, ng 90 billion pesos, mga katambay. Ganon-ganon lang po. Yun po, pera ng mga miyembro ng PhilHealth. Yun po, napakamahal po. Lalo kung premium ang binabayaran natin sa PhilHealth, napakamahal po nun. Kaya, ganon-ganon lang po nilang, kunin at ilipat. Pag nag-utos po ang nasa itaas na sinasabi. At ganon din ang anomalya sa loto, di umano. Nakilaki-laki. At dami-dami raw tumatama at sila din daw tumatama. Tambay. Yun ang sabi ng iba na mga nagdududang mga kababayan natin. Ano pa? Yung korupsyon po sa DA, na daan-daang milyon po sa NFA na bigas. At yung smuggler na nagpapahirap po sa atin mga kababayan dahil sa, kinukontrol nila ang sa smuggler ang nagkakaproblema rin tayo dyan sa bigas at napakamahal, di ba? At lagana pa ang sinasabing pagwaldas ng pera, di umano. Pati ang kamera sumasama pa sa pagwawaldas daw po, di umano. Dahil sa sinusulong na tiyatya na kailangan din magbayad ng pirma, di umano. Nanunuhol, di umano. Tapos ito, meron pa tayong isang maliit na ahensya na para po sa may kapansanan nating kababayan na dapat po silang tulungan ng ating gobyerno dahil sa kanilang kalagayan. Tapos may mga ganito po na itatalaga ang ating pangulo na dahil lang sa pera, nawawala na kanilang puso't awa sa ating mga kababayang may kapansanan. Nakakalungkot po ang ating bansa. Kala natin namimili lang sila ng ikukurap nila, di umano, hindi po pala. Pangkalahatan po pala ang korupsyon, di umano, sa ating bansa. Wala po palang pinipili, mga katambay. Kahit pala may kapansanan ka, pwede ka rin gawa ng hindi maganda. Pwede ka pa rin ipitin sa sweldo, number 1. Kung makakalusot, gagawin at gagawin. Para lang, dahil lang sa salapi. Para lang sinasabing magkaroon ng sobra-sobrang salapi itong mga sinasabing appointee di umano ng ating Pangulo, mga tambay. Aksyonan po sana ito, mga tambay, ng Pangulo. Ito mga ganito. Dahil kung dating Pangulong Duterte ito, mga tambay, tapos na ito. Itong issue na ito, tapos na yan. Sibak na lahat yan, mga tambay. At iniimbestigahan na yan kung talagang may korupsyon. Kung sa panahon ni Pangulong Duterte, sibak lahat yan. Magmula sa taas hanggang baba. Tanggal yan, di ba? Dahil nakita po natin ang mga aksyon ni dating Pangulong Duterte. Pati sa airport, di ba? Pag sinabi niya, makarinig pa ako dyan ng dumating na balita sa akin na may laglag bala pa dyan. Yung mismong bala ipapakain doon sa custom na kung sino yung security doon sa custom na nakakuha ng bala. Kakainin niya yun, mga tambay. At ano pa? Magmula ro sa head, kung sino head doon sa custom na security, tanggal lahat yun hanggang sa baba. Ganun po ang may yagbols na Pangulo. Sana po makita rin po natin yan kay Pangulong Marcos Jr., mga tambay. Yung pagiging Pangulong may yagbols at may tinatawag na political will, mga tambay. Yan lang po, mga tambay, ang nakakalungkot na balita na pati ang ating mga kababayan may kapansanan, nakukurap pa
ang kanilang kakarampot na kita at nawalan pa ng trabaho, mga katambay. Nakakalungkot. 100 po ito. 100 empleyado po ito. Halos karamihan po rito may kapansanan. Tinanggalan po ng kinabukasan at ikabubuhay nila, lalo sa kanilang pamilya at sa kanilang sarili. Nakakalungkot po, mga tambay. Muli po si Katambay Manong, nagpapasalamat po muli sa naagusto po ng ating napakalit na channel, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Thank you rin po sa mga nagsusubscribe po sa ating channel. Maraming salamat po, mga katambay. Thank you po. Muli po, sa ulitin po. Paalam. Bye-bye. Ingatan nawa.